Magandang araw. Pangalawang pagkakataon. Ito ang mga salitang madalas na namumutawi sa mga nagsisisi at nagkamali. Ito rin ang mga salitang namutawi sa pangunahing tauhan ng ating kwento ngayon. Si Diana. Mabait at maganda si Diana. Kaya lang, dahil sa kapusukan, ay naipagkatiwala niya ang sarili sa isang maling lalaki. Iniwan siya nito matapos na magbunga ang lahat. Kaya naman ganun na lang ang kanyang pagmamakaawa sa kanyang ina at kapatid nang malaman ng mga ito ang kanyang pagdadalang tao. Lumayas ka rito! Suwael! Lumayas ka! Sigaw ni Dinang kay Diana habang ipinagtutulakan ang luhaang dalaga. Inay, wag po. Para niyo ng awa, Inay. Patawarin niyo po ako. Sagot naman ang luhaang dalaga habang yumakap pa sa ina. Binigyan mo ng kahihiyan ng ating pamilya! Walang hiya ka talaga! Sigaw pa ni Dinang habang hinahampas ang dalaga. Naawa naman si Julius sa kapatid, lalo na nung makitang parang hihimatayin na ang dalaga. Kaya naman agad niyang niyakap ang ina upang tigilan ito sa pananakit at pagtulak kay Diana. Inay, tama na po, Inay. Maawa na kayo sa kapatid ko. Huwag niyo siyang palayasin. Binigyan niya tayo ng kahihiyan, Julius! Ngayon, pag-uusapan na rin tayo ng mga tao! Lumuluha sa galit na nasambit ni Dinang. Pero Inay, kung palalayasin niyo siya, hindi lang po siyang mapapahamak, kundi maging ang dinadala niya na magiging apo niyo. Maaatim niyo po bang pagpahamak ng dalawang kaluluwa? Sabi pa ni Julius na napapaluha na rin. Para namang natigilan si Dinang ng mga sandaling yun. Inay, patawarin na po natin si Diana. Bigyan po natin siya ng ikalawang pagkakataon. Para namang nabagabag si Dinang sa mga sinabi ni Julius. Ang totoo, mahal naman niya si Diana. Galit lamang siya rito dahil sa katigasan ng ulo. At dahil nga naantig siya sa mga sinabi ng anak, ay pinatawad niya si Diana. Ganun pa man, mula noon, ay naging malamig na ang pakikitungo nito kay Diana. Hindi kasi nito makalimutan ang pagkakamali na nagawa ng anak. Kahit ganoon, hindi naman nagtanim ng galit si Diana. Pinagsilbihan pa rin niya ang ina. Alam naman kasi niya ang pagkakamaling nagawa niya. Hanggang sa mabilis na lumipas ang 3 taon. Bagamat hindi nagawang tapusin ang kolehiyo dahil sa pagbubuntis, sinikap naman ni Diana na makapagtrabaho ng maayos para sa kanyang anak. Ayaw niyang iasa ito kina Dinang at Julius. Nagtagumpay naman siya dahil nakapasok siya sa HR department ng isang malaking pabrika. Isang gabi, "Oh, narito ka na pala, Diana." "Nay, eto na po pala si Diana. Bari na nating kainin ang dala kong pagkain." Nakangiting sabi ni Julius kay Diana nang makita ito nang buksan nito ang pinto. "Narito ka rin pala, Kuya Julius." Sagot naman ni Diana na kahit pagod, ay nakuha pa rin ngumiti sa kapatid. "Oo, dinalaw ko kayo ni Inay. At syempre, ng cute kong pamangkin." Sagot ng lalaki sabay tawa. "Dinalang ko kayo ng groceries at may dala rin akong pagkain na pagsasaluhan natin," sabi pa ni Julius habang sinasabayang maglakad si Diana patungong sofa. Bakit ngayon ka lang? Gabi na! Sabi ng nakasimangot na si Dinang habang papalapit ito sa magkapatid. "Pasensya na po, Nay. May overtime po kasi kami ngayon sa pabrika, kaya po ginabi ako."
Paliwanag naman ang babae na marahan ng umupo sa sofa. Isinandal niya ang masakit na likod sa sofa. Totoo kaya yan? Dudang tanong ni Dinang. Opo, inay. Kahit tanungin niyo pa po si Gigi. Sagot naman ni Diana na nakatitig pa sa mata ng ina. Si Gigi ang kaibigan ni Diana at kasama sa trabaho. Tinitiyak ko lang. Ayoko nang maulit yung panloloko mo sa amin doon. Kunwari nag-aaral ka, yun pala nakikipag-date sa lalaki. Panunumbat naman ni Dinang. Nay, tama na po yan. Kumain na po tayo. Gutom na ako eh. Tigil ng lalaki sa ina at marahan ng tinungo ang kusina habang si Diana naman ay pumasok ng silid upang magbihis ng damit. Ganoon lagi si Dinang tuwing gagabihin si Diana. Laging naaalala at sinusumbat ang naging pagkakamali nito. Kahit nasasaktan, hindi na lang siya sumasagot sa ina. Samantala, dahil maganda, kahit may anak na, ay hindi maiwasang may manligaw pa rin kay Diana. Ngunit sa tuwing papanik ng ligaw ang mga yon, ay laging humahad lang si Dinang. Diana, gabi na. Ay baka gusto nang ubuin niyang bisita mo. Nakakaabala na siya. Inis na sabi ni Dinang sa isa sa mga manliligaw ng anak. Ano pat matagal na ang isang oras na nakakausap si Diana ng kanyang mga manliligaw. Kahit napapahiya ay sinisikap na lang niyang unawain ang ina. Alam niya kasing nagdaramdam pa rin ito sa kanya at maging sa hindi niya pagkakatapos ng kolehiyo. Minsan, inihatid si Diana ng isa sa kanyang mga manliligaw. Nakita yun ni Dinang. Galit na galit si Dinang. Pagaling! Pahatid-hatid ka pa. Aba, Diana, alalahanin mo. May anak ka na sa pagkadalaga. Galit na sabi ni Dinang nang makapasok sa bahay ang anak. Napayuko naman si Diana at nasaktan. Alam ko naman po yun, Nay. Hindi niyo na po kailangang ulit-ulitin. Nasasaktang sabi niya sa ina. Kailangang ulitin ko. Dahil nakikita ko, lumalandi ka na naman. Hindi po totoo yan, inay. Alam ng Diyos, nagsisikap po ako para sa anak ko. Pwede ba? Huwag mong isali rito ang Diyos. At kung gusto mong maniwala ako sa iyo, ha? Huwag kang magpapunta ng lalaki dito. Huwag ka lang magpaligaw. Ang mainit na sagutan ng ina. Hindi na naman sinagot pa ni Diana ang ina. Sa halip ay marahan niyang tinungo ang silid. At doon siya humagulgol. Kinabukasan ay dala pa rin niya ang kalungkutan sa pagpasok sa trabaho. Kaya naman pala malungkot ka nang dumating ka dito sa pabrika kanina. Binungangaan ka na naman ni Aling Dinang. Sabi ni Gigi kay Diana habang nanananghalian sila. Masakit siyang magsalita, Gigi. Tinulungan nga nila akong makabangon. Pero lagi naman niyang ipinamumukha sa akin ang pagkakamali ko. Kaya naging dalagang ina ako. Tumahan ka na. Baka makita ka pa ng mga kasamahan natin dito sa pabrika. Pag-usapan ka pa. Baka sabihin nila, inaaway kita. Natuto naman ako sa nangyari sa akin, Gigi. Kaya nga nagsisikap ako at nag-iipon. Dahil ayokong iasa sa kanila ni Kuya Julius ang kinabukasan namin ng anak ko. Alam na ba nila ang balak mo? Hindi pa. Surpresa ko sana yun sa kanila eh. Pero ngayon, alam mo, naiisip ko, gagawin ko yun, hindi lang para sa anak ko, kundi para mapatunayan kay inay na talagang nagbago na ako. Ang madamdaming pag-uusap ng magkaibigang Gigi at Diana. Matalik na kaibigan ni Diana si Gigi. Hingahan sa kanyang mga problema. Alam din nito ang plano niyang magtrabaho sa ibang bansa. Oo, gusto niyang mag-abroad upang mas makaipon para sa kinabukasan ng anak
Kaya naman isang hapon ay isinama siya ni Gigi sa isang agency. Hindi mo sinabi sa akin na may maganda ka palang kaibigan, Gigi. Nakangiting sabi ni Lyndon kay Gigi, habang nakatitig naman kay Diana. Si Lyndon ay isang binatang may-ari ng recruitment agency na nagpapaalis ng mga Pilipinong gustong magtrabaho sa ibang bansa. Nakilala siya ni Gigi dahil na rin sa mga pinsan nito na napaalis niya. Naging kapalagayang loob niya ang binata. Best friend ko si Diana, Lyndon. Sagot naman ni Gigi sa binatang halatang naaakit sa ganda ni Diana. Bakit mo naman gustong magtrabaho sa Hong Kong? May maayos ka naman palang trabaho dito. Tanong naman ng binata habang nakatitig pa rin kay Diana. Single mom po ako, sir. At gusto ko pong pabigyan ng magandang kinabukasan ng anak ko. Tapat na sagot naman ni Diana na tila hindi naman apektado sa titig ng binata. Sana, Lyndon, ihanap mo siya ng mabait na amo, yung mahusay magpasahod tulad dun sa amo ng dalawang pinsan ko. Sabi naman ni Gigi nang ngumiti pa sa binata. Para namang hinaplos ang puso ni Lyndon sa mga narinig niya kay Diana. Nag-isip ito, maya-maya ay sinabing, "O sige, ihahanap ko siya." Pagtatapos ng binata. Natuwa naman si Diana. Nagkaroon siya ng bagong pag-asa. Kaya naman masaya silang umuwi ni Gigi. Nang gabing yun naman ay hindi makatulog si Lyndon. Hindi mawala sa kanyang isip ang magandang mukha ni Diana, ang magagandang dimples nito kapag humingiti. Para bang nais niya itong mas makilala pa. At dahil may record siya ng babae, madali niya itong natawagan sa cellphone. Pagtawag na naulit ng maraming beses. Alam mo, friend, mukhang tinamaan talaga ng gusto sa'yo si Lyndon. Nakangiting sabi ni Gigi sa kaibigan habang nagmimerienda sila. Grabe ka naman, Gigi. Bakit mo naman naisip yan? Nahihiyang tanong ni Diana na napahinto ng pagkain. Kasi, araw-araw tumatawag siya sa'yo. Lagi pang nagpapadala ng merienda o kaya lunch. Tulad nitong kinakain natin ngayon. Sagot naman ni Gigi na sarap sa pagkain. Nahihiya na nga ako sa kanya. Hindi ko lang siya mabawalan. Kasi ayokong ma-offend siya. Ayoko rin naman siyang tanungin kung bakit niya ginagawa yon. Kasi ayokong isipin niya na asyumera ako. Ay nako, basta ako naniniwala ako na type ka niya. And one day, magtatapat siya sa iyo. Kinikilig na pagtatapos ni Gigi sabay tawa. Para namang nahulaan niya ang mangyayari. Dahil ng sumunod na araw, habang nasa park ang dalawa, ay nagtapat na nga si Lyndon ng pag-ibig sa babae. Mahal kita, Diana. Noong una pa lang na makita kita, naramdaman ko na ito sa iyo. Pagtatapat ng lalaki sa dalaga habang hawak ang kamay nito at nakatitig sa mga mata nito. Lumakas naman ang tibok ng puso ng babae. At parang nabibingi siya sa lakas nito. Ganun pa man ay pinilit pa rin niyang magsalita. Pero Lyndon, may anak na ako sabi ni Diana na hindi na ituloy dahil biglang nagsalita si Lyndon. Diana, ang totoo, anak din ako sa pagkadalaga ng mami ko. Nagulat naman si Diana. Ano? Oo, yan ang totoo. At tulad mo, nagsikap din si Mami upang mabigyan ako ng magandang kinabukasan. Hanggang sa nakilala niya ang stepdad ko. At pinakasalan siya.
Kaya nauunawaan ko ang kalagayan mo. At handa akong maging ama sa iyong anak. Tanggapin mo lang ang pag-ibig ko para namang natunaw ang puso ng babae ng mga sandaling yun. Ang totoo kasi, may damdamin na rin siya kay Lyndon. Nahihiya nga lamang siya sa isipin hindi siya bagay dito. Dahil sa mga sinabi ng binata ay kusang umagos ang kanyang mga luha. Pinahid naman ni Lyndon ang kanyang mga luha at ng mga sandaling yun nga ay hindi na naitago pa ni Diana ang kanyang damdamin. Tinanggap na rin niya ang pag-ibig ni Lyndon. Dahil doon, hindi na niya pinayagan pang mangibang bansa si Diana. Ginawa na lamang niya itong assistant sa kanyang agency. Tamang-tama naman dahil nag-resign na ang kanyang assistant dahil nag-migrate na yon sa Canada. Noong una ay ayaw pa sanang pumayag ng dalaga. Ngunit dahil sa matinding pakiusap ng binata, ay pumayag na rin ito. Binigyan naman siya ni Lyndon ng magandang sweldo. Hindi dahil katipan niya ito, kundi dahil sa mahusay na trabaho ng dalaga. Sa paglipas ng mga araw, naisip nila na ipagtapat na ng babae sa ina at kapatid ang relasyon nila ni Lyndon. At tulad ng dati ay tumutol si Dinang. Sinasabi ko na nga ba Kaya hatid sundo ka rito ng Lyndon na yon. Hindi mo lang siya boss. Nobyo mo siya. Wala ka talagang pagkadala, Diana. Galit na bulalas ni Dinang. Nay, mukha namang mabait si Lyndon. Tingnan niyo nga maging si Kisses, laging may pasalubong. Pagtatanggol naman ni Julius. Totoo yun, kuya. Talagang mabait si Lyndon. Sabi pa nga niya, handa siyang maging ama kay Kisses. Tanga! Tulad din siya ng lalaking nanloko sa'yo. Kapag natikman ka na, iiwan ka na rin. Ay nako, mag-isip ka naman, Diana. Pairalin mo ang utak mo. At wag ang lande at kati ng katawan. Masakit na sabi ni Dinang habang nakatitig ng matalim sa anak. Dito na napaiyak ng gusto si Diana. Bakit po ba kayo ganyan? Lagi niyo na lang sinusumbat sa akin ang pagkakamali ko. Inay, nagbago na po ako. Naging responsable. At isa pa, mahal ko po si Lyndon. Hindi po ito katilang ng katawan. At lalong hindi po siya tulad ng nanloko sa akin. Luha ang pagtatapos ni Diana sabay patakbo pumasok sa silid. Doon siya humagulgol ng husto. Nay, hindi niya naman dapat pinagsalitaan ng ganun ng kapatid ko. Matagal na po siyang nagbago. Nakabangon sa pagkakamali niya. Baka po sa ginagawa niyo, makurta ang utak ng tao. Paliwanag naman ni Julius sa ina. Naaawa siya sa kapatid. Ngunit ang mga salita niya ay para namang lumagpas lang sa tenga ni Dinang. Iba kasi ang paniniwala niya. Mula naman noon ay lalong naging malamig ang pagtitinginan ng mag-inang Dinang at Diana. Isang araw, binilhan ng ternong damit at sapatos ni Lyndon si Diana. Ang ganda nito, Lyndon. Nakangiting sabi ng babae sa nobyo. Yan ang gusto kong suotin mo sa anniversary ng agency natin sa Makalawa. Sasamahan mo ko. Kaya gusto ko magandang-maganda ang girlfriend ko. Pasuyong sabi naman ng binata habang nakaupo sa tabi ng babae. Bagamat nahihiya, ay tinanggap na rin ito ng dalaga. Ngunit sa kasamaang palad, hindi natuloy ang pagsama niya sa pagtitipon dahil sa mismong araw ng anibersaryo ng agency ay isinugod sa ospital si Dinang. Na-stroke ito. Iyak ng iyak sa pag-aalala si Diana.
Dinatnan siya ni Lyndon sa ganoong sitwasyon. Lyndon, sabi ng doktor, na-stroke daw si inay. At kailangan ng operasyon at ng matinding gamutan. Pero kulang naman ang pera namin ni Kuya. Umiiyak na sabi ng babae sa nobyo. Naantig naman ang puso ni Lyndon dahil sa kabutihan ng dalaga at pagmamahal sa magulang. Tahan na at huwag ka nang mag-alala. Ako na ang bahala sa gasto sa gamutan ng iyong ina. Pasuyong sabi ni Lyndon habang pinapahiran ang mga luha ng dalaga. Hinaplos pa nito ang buhok ng babae. Tinupad naman ng binata ang kanyang pangako. Ganun na lang ang pasasalamat ng magkapatid sa binata, makalipas ang matagumpay na operasyon kay Dinang. Maraming salamat sa iyo, Lyndon. Dahil sa iyo nakaligtas ang aming ina sa kamatayan. Matapat na pasasalamat ni Julius kay Lyndon. Walang anuman yun, Julius. Lahat handa akong gawin para kay Diana. Dahil sa pangyayaring iyon, hindi na muna pinapasok ni Lyndon si Diana sa opisina. Sa halip ay pinagtrabaho na lamang niya ito sa kanilang tahanan. Yun ay upang maalagaan ni Diana ang kanyang ina at maging si Kisses na rin. Buong tiyaga at pagmamahal namang inalagaan ni Diana ang kanyang ina. Sa isip niya, ngayon niya higit na ipadarama sa kanyang ina ang kanyang pagmamahal. Makalipas ang 1 taon, muling nakabalik sa normal na pamumuhay si Dinang. Hiyang-hiya ito sa anak at kay Lyndon matapos na malamang ang binata ang gumastos sa kanyang gamutan. Patawarin mo ako, Diana. Nagkamali ako. Hinusgahan kita. Pinatawad na kita noon pero hindi ko naman kinalimutan ang galit sa iyo. Kaya ako nagawa sa iyo ang lahat ng iyon. Lumuluhang paghingi ng tawad ni Dinang sa anak. Kalimutan na po natin yun, Nay. Hindi naman po ako nagtanim ng sama ng loob sa inyo dahil mahal ko po kayo. Gusto kong makausap si Lyndon, anak. Gusto kong magpasalamat at humingi rin ng tawad sa kanya. Luhaang pagtatapos ni Dinang. Abot-abot ang paghingi ng tawad ni Dinang kay Lyndon nang makita niya ang binata. Dahil likas ang kabaitan, pinatawad naman nito ang ina ng nobya. At hindi na nga tumutol pa sa kanilang relasyon si Dinang. Dahil doon, hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Lyndon. Agad na niyang niyayang pakasal si Diana. Umapaw naman sa kaligayahan ng puso ng babae. Pakiramdam niya ay may umaawit na mga anghel sa kanya. At lalo pa niyang nadama ang ligaya nang maidaos na ang kanilang kasal ni Lyndon. Abot-abot ang pasasalamat niya sa Diyos dahil kahit naging madilim ang kanyang nakaraan, ay binigyan naman siya ng langit ng isang maliwanag na kinabukasan. At ito ay sa piling ng kanyang ibig. Makalipas ang 1 taon, ay nasundan na rin si Kisses dahil isinilang ni Diana ang isang sanggol na lalaki, ang unang supling nila ni Lyndon. Ginawa naman itong junior ng lalaki na siya namang lalong nagpatibay sa kanilang pagsasama. Masayang masaya sina Lyndon at ang mga anak ninyo. Nakangiting sabi ni Dinang habang nakatingin kina Lyndon, Kisses at Junior. Masayang nilalaro ng lalaki ang dalawa niyang anak. Kaya nga lalo po akong natutuwa dahil kahit may anak na po kami ni Lyndon, hindi nagbago ang pagtingin niya kay Kisses. Mahal pa rin niya ito. Sagot naman ni Diana sa ina. Panaag sa kanyang mukha ang labis na kaligayahan. Hindi ka talaga nagkamali sa pagpili
sa kanya, anak. Sagot naman ni Dinang. Kaya nga po gusto ko rin kayong pasalamatan. Ha? Bakit? Nagtatakang tanong naman ni Dinang. Dahil po sa pangalawang pagkakataong ibinigay ninyo sa akin. Dahil doon, nakabangon po ako. At nakilala ko si Lindon. Salamat po, Inay. Naluluhang sabi ni Diana. At maligayang nagyakap ang mag-ina. Tunay ngang kapag nagpatawad ay marapat nang kalimutan ng nakaraan upang walang maging hadlang sa paparating na kaligayahan. Sa halip ay taus-pusong ibigay ang pangalawang pagkakataon sa taong nagkamali. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sana po ay huwag niyo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Dear Ocean.